Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, sampal sa Marcos, nasyak si Liza. Nako, ito ang bangungot sa kanilang pamilya. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share po natin ang video na kung saan masasabi natin na ito talagang kasi kanina mga kababayan, naghahanap po ako nag-init po tayo kanina sa last vlog natin, no? Kasi sinisisi pa rin nila si Vice President Sara Duterte doon po sa naging budget ng Department of Education ngayong 2025, no? Sa darating na 2025. Ngayon mga kababayan, sa sobrang inis natin, naghanap po tayo ng mga pwedeng isampal, no, sa mga Marcos na maaaring mapahiya po sila. At ito nga mga kababayan, mamaya ipapakita po natin ito. Isang video na kung saan talagang sila mismo mga kababayan umamin sa mga sarili nila na dapat pala hindi natin kinalaban ang mga Duterte. Bagkos ay atin pa itong pinasalamatan. So ito pa mga kababayan, sa kabila po ng kanilang pagdurog, pagsira dito sa kay Vice President Sara Duterte, ito pong 2024 pahayag end of the year survey ng Publicos Asia Incorporated, mga kababayan, ay nako, dito natin masasabi na na talagang hindi po impeachable, no? Itong si Vice President Sara Duterte, kasi malaki po ang tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte kaysa po dito kay President Bongbong Marcos Jr. At lalong-lalo na kay Tambaluslos. Yan mga kababayan, isa po yan sa ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon. At eto na nga, panoorin po natin ang video ito na kung saan talagang ito ang sampal, no, sa pamilya Marcos. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayan. Basta kakalat pa rin dito sa likod ng bahay nyo, yung bangkay ng tatay mo. Mula sa lahat, kay Pangulong Duterte, na nagmungkahi ito sa Korte Suprema, na kinatigan naman ang pasyang ito. Pinapakalat ngayon ng mga solid Bongbong supporters sa social media na hindi daw si Duterte ang nagpalibing sa tatay ni Bongbong sa libingan ng mga bayani. Anila, ang Korte Suprema lang daw ang nag-utos na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. So yan mga kababayan, naniniwala ba kayo? Sabi kanina, iminungkahay ni former President Duterte sa Korte Suprema na ilibing po doon sa mga bayani. Ngayon sasabihin nila na hindi po si President Duterte, dating President Duterte ang nagpalibing kung di Korte Suprema. But look mga kababayan, dito pa lang sa statement ninyo na minungkahi ni dating Pangulong Duterte na ilibing sa libingan ng mga bayani. Ibig sabihin mga kababayan, it is because of former President Duterte. Sa dami-dami na naging presidente, siya lang po ang nanindigan para sa inyong pamilya. Diba? Sa itong malaking kasinungalingan dahil ang desisyon ng Korte Suprema ay para sa mga petisyon na pigilan ang kautusan ni dating Pangulong Duterte na ipalibing ang tatay ni Bongbong sa libingan ng mga bayani. Napatupad sa araw na ito, ang huling habilin ng aking minamahal na ama, ang ating dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos, na maihimlay kasama ng kanyang mga kapwa-sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte Tapos, nung naging president siya, nabalita din na
pinalibing niya yung... Yes, yon. Doon talaga. Paano nangyari yun? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun, na kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang magulo talaga at grabe ang negative at parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte, at that time Mayor, sa Ilocos, pumunta siya doon sa puntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, President na siya. wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nagdeklara pa, hindi pa nga So yan mga kaubayan, hindi pa presidente pero plano na ng dating Pangulong Duterte yon, no? Anong masasabi nyo dyan? file Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. 2015, Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, basta kakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo. Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertihin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya, So, na-promise niya. So yan mga kaubayan, marami na pong nag-try, no? Pero si President Duterte lang ang nagtagumpay. So yan, no? Pero mamaya, tapusin muna natin to. Supalpalin po natin sila. Sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas. Wala naman ang ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Yeah, pag-upo niya, nung May 2016, dire-diretso, November 2016, linibing na. Yeah, so malaking utang na loob yun. At So yan mga kaubayan, sariling bibig ni Senator Amy Marcos, malaking utang na loob. At mga kababayan, kung napapanood nyo yung ilang vlogs ko, no, na-share din po natin na si President Bongbong Marcos Jr. mismo din ang nagsabi na malaki ang utang na loob nila dito kay former President Duterte. Pero ito po ang naging kapalit nila, no? Itong administrasyon na to na pinamumunuan ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. na anak po ni former President Marcos Jr., no? Senior, na pinalibing ni dating Pangulong Duterte sa libingan ng mga bayani. Ito po ang ginawa, no? Yun, pinakita po natin yung ginawa ni Pangulong Duterte sa pamilya nila. Ngayon naman po, ipapakita naman po natin o sasabihin na lang natin sa taong bayan kung ano ba ang ginawa ng pamilyang ito kay former President Duterte, no? Nagtatag po ang administrasyong ito ng Quad Committee, no? Na gustong magpakulong kay dating Pangulong Duterte. Yan po ang naging kapalit mga kababayan. Siguro ko kung ako si former President Duterte, ngayon, pagpapalibing ko sa ama nila, sising-sisi po siguro ako, no? Pero wala tayong naririnig, no? Na nagsisi ang ating dating Pangulong Duterte. Pero kung ako, yung sinasabi ko po kung ako, for example, ikaw, no? Ganyan ang gagawin sa'yo ng pamilya ng ipinalibing mo. Di ba magsisisi ka rin? Yun lang, bilang isang ordinaryong Pilipino, magsisisi ka talaga, no? Sa ginawa ng pamilyang ito, sa'yo. Kung ikaw ang nasa posisyon ni former President Duterte. Diyan po ang gusto kong i-point out mga kababayan. Ito po isang malaking sampal sa kanila. Na ganito ang ginagawa nila. Anong akala nila sa taong bayan? Hindi alam yung mga nangyari, no? Ganun agad-agad makakalimutan ng taong bayan ang nangyari na pagpapalibing sa kanilang ama, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? At eto pa, sa kabila po ng kanilang pagdurog, pagsira sa pangalan ni Vice President Sara Duterte, eto po mga kababayan ang naging resulta ng 2024 pahayag end of the year survey, no? Ng Publicos Asia Incorporated. Ito po yung approval and trust ratings ng top 5 government official. Number 1 po dyan si
si President Bongbong Marcos na hindi number 1. Una po si President Bongbong Marcos Jr. na may approval na end of the year na 33. Trust rating naman po ay 23. Si Vice President Sara naman po may end of the year na approval ratings na 37 at may trust ratings na 31. Escudero approval ratings 37, trust ratings 26. No? Nako, ito ang dapat ma-impeach kasi wala lang tiwala ang taong bayan eh. Tingnan nyo, approval ratings 23. Si Romualdez po yung Si Romualdez po yung tinutukoy ko dito. Approval ratings end of the year 2024, 20 po. Ang trust ratings, mga kababayan, end of the year 2024 trust ratings ni Romualdez ay 13. Nako, ito po. Impeachable po ito. Betrayal of public trust, mga kababayan, no? Ito dapat ang ini-impeach ninyo eh. Si Romualdez, no? What I'm trying to point out, mga kababayan, is, diba, sa dami po nang nangyari, ngayon patapos na ang taon, no? Kaliwat ka ng pambabatikos, kaliwat ka ng pagbira dito kay Vice President Sara Duterte. But then again, the Filipino people, our countrymen, mga kababayan, ay mataas pa rin po ang pagtitiwala at aprobado po sa kanila ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Palakpakan po natin. Kanina pinag-usapan po natin itong pagpapalibing ni dating Pangulong Duterte sa kanilang ama, no? Pero eto po, no? Eto pong bumabati ko sa kanila na si Kiko Pangilinan, no? Sinasabi po ni Kiko Pangilinan na plunderer itong mga Marcos, no? Itong news pong ito ay noong September 11, 2017, no? Ganyan po. Pinapakita ko lang itong balitang ito mula sa News 5. Sinasabi po dito sa statement ni Kiko Pangilinan na magnanakaw at corrupt, no, ang pamilyang Marcos, no? O yan po ang content. Wag natin basahin lahat. Yan po ang meat ng kanyang sinasabi dito. Pero mga kababayan, nakakapagtaka, ilang years lang, eto na po sila. Tingnan nyo, tingnan nyo ang mga ahas na nagsama-sama na. Kiko Pangilinan, President Bongbong Marcos Jr., First Lady at Sharon Cuneta. Samantalang noong 2017, halos makainin kayo ng maanghang na salita, no? Ni Kiko Pangilinan. Nako, pero ngayon, hindi halata, no? Dilawan pa lang mga ito. Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi lahat ay nadadaan sa pera. Mukhang wala na raw patutunguhan ang tila bribery na mangyayari sa Iglesia ni Cristo nang kumalat ang balitang tila susuhulan raw ito ng First Lady na si Liza Araneta Marcos para lamang tila hindi matuloy ang inuorganisang tila malaking people power labas sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update. Matatandaan kumalat ang balitang tila wala raw mangyayaring INC rally dahil ang napag-usapan daw sa fellowship ay babayaran o di umano'y susuhulan ng First Lady ang buong INC para hindi maipakita ang kanilang pagpanig na huwag i-impeach si BP Sara. Ngunit hindi nito pumayag ang ilang mga miyembro ng INC at pinabulaanan na tila susuhulan ang kanilang religious group. Kanilang pinatunayan na hindi nadadaan sa pera ang kanilang pagsuporta sa kaunlaran at kapayapaan na para sa taong bayan. Dahil dito ay nag-viral sa social media ang comment post ng isang tiwalag na INC member na kahit hindi na raw kaanib ng INC, mapapatunayan niyang hindi nadadaan sa pera bilang suhol ang Iglesia ni Cristo.
dahil lamang raw sa tila pananakot ng ilang makapangyarihang politiko, ayon sa kanyang naging public post. And all honestly, kahit tiwalag na ako sa INC, I can say na malabong masuhulan ni Liza Marcos ang iglesia o ang ka Eduardo Manalo. Malabo pa yan sa pagputi ng uwak. Bukod sa maraming mga magagalit na membro ng INC, kung masuhulan man ang mga executive ng iglesia, wala sa bokabularyo yan ng mga tagapamunong pangkalahatan for more than a century. Hanggang sa pagpapalit ng mga liderato ng INC, wala akong maaalalang ng dahil sa political stability ng bansa ay magpapasuhol ang INC sa kahit na anong political power. Mayaman ang iglesia. Hindi nila sisirain ng higit sa 100 taong tinatag nila bilang relihiyong may isang layunin para sa kapayapaan ng dahil lang sa pera. Behind the cameras, maraming politiko ang kasapi ng INC. Alam din nila na hindi maganda ang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. May mga nagtitimbre dyan na talagang palubog na ang bansa. Tingin nyo mapapasuhol sila dyan, knowing na alam nila na may adik sa gobyerno at talamak sa korupsyon. Galing na mismo kay Anthony Taberna yan, a vocal supporter of this government, who is a member of INC. And please don't forget Congressman Rodante Marcoleta. Hindi siya pro-Duterte. Siya ay pro-Pilipino at isa lang siya sa ilang kongresista na nagdedepensa sa opisina ni BP Sara nang dahil sa pambabastos ng adik na gobyernong ito. Hindi sasayangin ng iglesia ang pangalan nila at ng mga taong kasapi nila na nagsiwalat na talagang mali ang ipa-impeach si BP Sara. Liza Araneta Marcos cannot afford them. They know the truth and their truth is not for sale. Walang presyo ang tunay na magmamahal sa kapwa Pilipino. And quote, kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayun pa nga sa kanila, salamat INC, hindi man ako kaanib nyo, pero sa layunin nyo na magkaisa ang bayan, favor ako sa prinsipyo nyo. Nakakahiya talaga, lahat bilhin para sila ang maghari-harian sa Pilipinas. Puti kong sarili nilang pera ng kaban ng bayan, mga loyalist magyabang pa na mabuting tao ang amo nila. Kahit papagsamahin pa ang pera ng pamilyang Araneta at Marcos at ibayad, never na magpapabayad ang INC. Mas mayaman pa ang INC kaysa sa inyo. Li Satanas, tamba at bangag, palayasin na sa Pinas. Sobra na ang ginagawa ninyong pahirap sa bansa at mga Pilipino. Akala ni Butod kaya niyang suhulan ang lahat ng tao. Protect BP Sara, huwag nang magpabudol kay bangag sa kanyang drama. Go go mga kababayan na nagmamahal sa ating bayan. God bless you all. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.